Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 10, 2025. Patuloy pong umiiral sa ating bansa itong shear line na nakaka-apekto nga po yan sa Visayas, Bicol Region, Quezon at magdadala po ito ng mga posibilidad ng pag-ulan. Habang yung northeast monsoon naman o yung amihan, apektado po niya ng buong Luzon kasama po ang Metro Manila. At meron nga po tayong ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto naman po yan sa Caraga at Davao Region. Asahan naman po natin sa mga susunod pang araw ay posibleng humina yung amihan at pero sa susunod na linggo ito'y muling lalakas at magkakaroon ulit ng shear line na magpapaulan muli sa eastern section ng ating bansa. Dito po sa ating rain map animation, so mamaya nga pong alas 5 ng hapon, expected na po natin mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas at asahan din natin may mga mahinat katamtamang pag-ulan sa may eastern section ng Central and Northern Luzon. Habang sa Palawan naman at sa Mindanao, asahan din po natin mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil po yan sa ITCC. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, expected natin may mga posibilidad na heavy rainfall sa may parte ng Catanduanes. Dito po sa parte ng Sorsogon ay meron po mga posibilidad na heavy rainfall. Asahan pa rin po natin mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Visayas, Bicol Region, Northern Luzon at natitirang bahagi ng Palawan at western section ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po January 11, expected natin maulan pa rin sa parte ng Bicol Region dahil po yan sa may shear line. Pagdating po ng January 12 hanggang January 13, expected pa rin po natin maulan ang eastern section ng Bicol Region, Central Luzon at kasama rin po ang Visayas. Pagdating naman po ng January 14 hanggang 15, asahan pa rin po natin na mataas pa rin ang posibilidad ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na nga po sa may parte ng Davao Region. Makikita po natin dito yung makakapal na kaulapan. Pagdating naman po ng January 16 hanggang January 17, dito po ay muling bubugso yung ating northeast monsoon o yung amihan na magkakaroon muli ng shear line na magpapaulan sa parte po yan ng Bicol Region. Kaya ibayang pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil nga po itong shear line ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. By January 18 hanggang January 19, expected pa rin po natin sa parte ng Bicol Region yung mga pag-ulan dahil po sa shear line. Pagdating naman po ng January 20 hanggang January 21, yung shear line pa rin po expected po natin, magdadala po yan ng pag-ulan sa may eastern section ng Visayas at ng Bicol Region. Pagdating naman po ng January 22 hanggang January 23, expected na po natin ulit yung shear line ay magpapaulan pa rin po yan sa Bicol Region. May mga low pressure area po tayong nakikita sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero as of now, mababa pa naman ang mga tsansa nito na mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. By January 24, mataas po ang tsansa ng pag-ulan sa Visayas at sa may Mindanao. At yung napapansin nga po natin yung makakapal na kaulapan na yan po ay magdudulot ng pag-ulan sa Visayas at sa Mindanao. Inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.